Kabanata 321 hanggang 325. Isang pulgada ay mahaba, isang pulgada ay malakas, isang pulgada ay maikli, at isang pulgada ay mapanganib. Ang Dark Magic Sickle ay walang alinlangan na isang mahabang sandata. Lumapit si Tang Wulan, at direktang hinawakan ng mga kuko ng gintong dragon ang dibdib ni Shu Yucheng. Naka-recover na si Shu Yucheng mula sa mental impact ng Purple Magic Pupil sa oras na ito. Nakaharap kay Tang Wulan na nakarating na sa harapan, ang ekspresyon ng kanyang mukha ay nananatiling hindi nagbabago. Sa sandaling lumuwag ang kanyang kanang kamay, natural na dumudulas pababa ang Dark Magic Sickle, ang kanyang kamay direkta niyang hinawakan ito malapit sa sickle at bahagyang bumunot, sa gitna mismo ng Golden Dragon Claw ni Tang Wulan. Ding! Sa malutong na tunog, isang layer ng purple black ang kumalat sa mga kuko ng gintong dragon sa katawan ni Tang Wulan, habang ang katawan ni Shu Yucheng ay nakasandal at lumipad ng paatras. Gayunpaman, ang kanyang figure na lumipad ng baligtad ay halatang medyo hindi matatag, halatang mali ang pag-estimate niya sa kapangyarihan ni Tang Wulan. Sa sandaling nakadistansya, sa malakas na kapangyarihan ng Dark Demon Side, magiging mahirap para kay Tang Wulan na magkaroon ng isa pang pagkakataon sa labanang ito. Wala siyang kalamangan sa bilis, pag-atake o distansya ng pag-atake, at ang kanyang paglilinang ng kapangyarihan sa kaluluwa ay mas mahina kaysa sa kanyang kalaban. Huli na para ay activate ang Blue-Silver Grass Entangling. Si Shu Yucheng ay mayroong Dark Devil Side. Imposibleng maapektuhan siya ng Blue-Silver Grass Entangling. Sa katunayan, si Shu Yucheng ay nagulat din ngayon. Ang nakakagulat ay ang kapangyarihan ni Tang Wulan. Kahit na si Tang Wulan ay may kakaibang gintong singsing sa kanyang katawan, anuman ang mangyari, ang kanyang pinakamataas na singsing sa espiritu ay dalawa. Sa madaling salita, mayroon lamang dalawang Spirit Power Cultivation Ring. Malaki ang tiwala niya sa banggaan ngayon, bagamat ginamit niya ang kanyang lakas para i-stretch ang distansya, ngunit kasabay nito, mayroon din siyang isa pang plano, na kung paano mag-follow up pagkatapos na hampasin ng karit sa hangin si Tang Wulan. Gayunpaman, ang kapangyarihang lumabas mula kay Tang Wulan ay ganap na nalampasan ang kanyang imahinasyon. Sa malapit na head-to-head na sitwasyong ito, ganap nitong nabuo ang agwat sa pagitan ng espiritong kapangyarihan ng dalawang panig. Siya ang nagdusa, at halos hindi niya mapigilan ang sarili. Katawan ng. Sa kasamaang palad, dapat niyang isipin na magaling ako sa mahahabang armas, ngunit ang Dark Demon Side ay hindi lamang mahusay sa malayuang labanan, kundi maging sa malapitan. Maaari pa itong gamitin bilang isang maikling sandata. Maaabot niya ang parehong antas ng kapangyarihan sa pakikipaglaban gaya ng kanyang sarili sa pamamagitan ng isang pagsabog sa maikling panahon, ngunit hindi ito magtatagal magpakailanman. Ang mga kaisipang ito ay nag-flash sa isip ni Shu Yucheng sa isang iglap, at ang kanyang paghatol ay hindi tumpak. Sa kasamaang palad, hindi niya alam na ang iniisip ni Tang Wulan sa oras na ito ay ganap na naiiba sa iniisip niya. Distansya. Hindi sinimulan ni Tang Wulan si Lan Yingkou upang subukang saluhin siya, ngunit iwinagayway muli ang Golden Dragon Claw ng kanyang kanang kamay. Ang itim na agos ng hangin na kumakalat sa mga kuko ng gintong dragon ay bumagsak halos kaagad, at bumagsak sa ilalim ng malakas na kapangyarihan. Kapangyarihan ng dugo ng katawan ng gintong dragon. Kasabay nito, ang ilaw sa mga kuko ng gintong dragon ay tila lumabo. Sa sandaling ito ay iwagayway, limang madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang lumitaw. Kumikislap sa hangin. Ang eksena sa oras na ito, na tinitingnan mula sa ibang mga anggulo sa larangan ng digmaan, ay pambihirang kahanga-hanga, at naakit din ito ang atensyon ng lahat, kasama na si Wu Siduo, na katatapos lang magmuni-muni at nagmulat ng kanyang mga mata. Ang nakita nila ay pagkatapos na tamaan ni Tang Wulan si Shu Yucheng gamit ang isang kuko, ang kanyang kanang kuko ay napalitan ng itaas na kuko, limang madilim na gininto ang sinag ng liwanag ang naputol sa kalangitan, at agad na naabutan ang katawan ni Shu Yucheng. Nang maramdaman ni Shu Yucheng na hindi ito maganda, huli na ang lahat. Ang tanging magagawa niya ay biglang tumalikod at ibaluktot ang kanyang Dark Magic Sickle para lubos na hikayatin ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa na lumaban. Keng! Nagbibingi-bingihan si Sui Ming, at si Shu Yucheng ay agad na nabasag sa kalangitan. Diretso itong tinamaan sa lupa. Gayunpaman, karapat-dapat siyang maging isang makapangyarihang pag-iral na nireranggo sa 12 ng mga batang henyo. May mga bitik ang Dark Magic Sickle sa kanyang kamay, ngunit sa wakas ay naharang niya ang matutulis na kuko. Gayunpaman, tumalsik ang isang bibig ng dugo. Sa ilalim ng pagsupil ng nakakatakot na puwersa, ang kanyang mga binti ay malalim na bumulusok sa putik, at ang kanyang mukha ay naging mas mapatla. Ang katawan ni Tang Wulan ay bumagsak mula sa langit, ang mga kuko ng gintong dragon ay umangat, at buong tapang niyang tinapik si Shu Yucheng. Maaari lamang ipagpatuloy ni Shu Yucheng ang paggamit ng Dark Demon Side para lumaban. Keng, 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 Keng. Ang bilis ng pag-atake ni Tang Wulan ay hindi masyadong mabilis, ngunit ang bawat isa sa kanila ay lumubog ng husto. Ang katawan ni Shu Yucheng ay kitang-kitang lumulubog sa lupa, at ang mga bitik ng Dark Magic Sickle sa kanyang kamay ay mas malala pa. Lumalaki. Ang nakakatakot ay nagsimulang damyugo ang kanyang ilong at bibig, pagkatapos ay ang kanyang mga tenga at mata.
Nagdugo ang 7 orifice na nagulat sa nakakatakot na puwersang iyon. Keng. Nahulog ang Golden Dragon Claw sa ikalimang pagkakataon. Si Shu Yucheng ay bumubula ng isang subo ng dugo. Ang puting liwanag ay kumislap at nawala ng walang bakas. Sa sandaling iyon, ang kanyang Dark Magic Sickle ay sabay na bumagsak. Ito. Sabay-sabay na bamuka ang lahat ng naroon. Iyan ay walang kamatayang Shu Yucheng. Si Shu Yucheng ay nagre-ranggo sa ika-19 sa listahan ng mga batang talento. Kahit na nakakonsumo siya ng maraming soul power sa nakaraang paghaharap, isa rin siyang malakas na 4-ring soul sect, at sa buong first grade class, isa lang siya sa pangalawang 4 rings. Ganon na bakat alo. Sobrang natalo. Tulad ng pagkatalo ni Shu Yucheng ni Tang Wulan, sumabog din si XCXC. Ang dalawang partner ni Shu Yucheng ay nagulat nang makita siyang tinalo ni Tang Wulan, ibig sabihin, sa sandaling ito, biglang sumugod si Shu Xiaoyan, na nasa tabi niya ng walang putok. Isang sibat ng yelo ang bumaril at dumiretso sa estudyante sa kaliwa. Kasabay nito, isang lilang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, nakatingin sa nasa kanan. Sa mga tuntunin ng timing, si Shu Xiaoyan ay talagang napakalakas. Tinanong niya ang kanyang sarili kung hindi ba malakas ang kanyang martial spirit kumpara sa kanyang mga kaibigan, kaya nag-effort siya ng husto sa aspetong ito. Ang direksyon ng Ice Spear ay lumipad palabas ay napaka-trick. Kung gustong umiwas ng estudyanteng iyon, agad siyang mahuhulog sa pag-atake ni XCXC. Umikot si XC sa Yegwang Dragon Storm sa pwesto, naging talim ng liwanag, palipat-lipat. Ang epekto ng pagkamatay ni Shu Yucheng, kasama ang sabay-sabay na pagsabog ni na XCXC at Shu Xiaoyan, ay naging dahilan upang mawala ang puting liwanag na ito ng walang anumang pananabik. Ang sitwasyon sa kabilang panig ay magkatulad, at ang kanyang isip ay nayanig ng Purple Magic Pupil. Direktang nanigas ang katawan na ito, at pinunasan ni XCXC ang kanyang leeg gamit ang isang Light Dragon Dagger. Nagawa silang suluhin ni XCXC bilang karagdagan sa pag-unawa at pag-unawa sa kanyang pangatlong kakayahan sa espiritu, at higit sa lahat, dahil siya mismo ay isang bagong puwersa. Ito ang unang pagkakataon na sumabak siya sa labanan sa kompetisyon ng pinuno ng pangkat na ito. Ang Immortal Shu Yucheng ay hindi mahusay sa pagpaplano, at palaging ginagamit ang kanyang sariling malakas na lakas upang lumaban ng husto, kaya hindi maliit ang konsumo sa kanya at sa kanyang dalawang kasama. Nagtagpo ang ginintoang liwanag sa katawan ni Tang Wulan, nawala ang ginintoang katawan ng dragon, at medyo namutla ang kanyang mukha. Mukhang napakaikli lang ng labanan nila ni Shu Yucheng ngayon, ngunit sa katunayan, sa maikling panahon na iyon, sinubukan na niya ang kanyang makakaya at ginawa ang kanyang makakaya. Napailing si Shu Yucheng sa huli. Ang pagsusuri niyang Yansaya kay Shu Yucheng, malinaw na naalala ni Tang Wulan, napakahina ni Shu Yucheng at hindi man lang nakayanan ng 1,000 taon na spirit ring. Sa makatuwid, sa simula pa lang, pinili ni Tang Wulan na harapin siya ng direkta. Paano ang tungkol sa malakas na kapangyarihan ng kaluluwa? Sa isang purong malapit na banggaan, kahit na siya ay natalo, ang force shock ay makakaapekto rin kay Shu Yucheng. Ang Golden Dragon Deinonychus ay sumiklab ng walang pag-aalinlangan, na nagtatag ng isang kalamangan. Sa matapang na kombinasyon ng mga pag-atake, umaasa sa kapangyarihan ng katawan ng ginintoang dragon upang mapabuti, si Shu Yucheng ay biglang nabasag. Bahagyang humihingal, si Tang Wulan ay nagpakita ng bahagyang ngiti sa kanyang mukha at dahan-daang naglakad patungo sa kanyang mga kaibigan. Nakatayo doon si XCXC, hindi gaanong nasasabik sa tagumpay gaya ng dati, ngunit nag-iisip, hindi alam kung ano ang iniisip niya. Hindi siya inistorbo ni Tang Wulan. Si XCXC ay malinaw na nagkaroon ng bagong pagkakaunawa mula sa nakaraang labanan. Nakaupo pa rin doon si Wu Saidua, nakatingin kay Tang Wulan na may nagniningning na mga mata. Sa simula, palagi niyang iniisip na si Tang Wulan ay isang basalyo lamang niyang Yansaya. Kahit na siya ay 1,000 taong gulang na singsing na espiritu, mayroon lamang dalawa kung tutuusin. Ang unang contact ay noong iligtas siya ni Tang Wulan mula sa bitag ni Luo Guixing, na nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya noong panahong iyon. Ang nangyari bago siya ay nagpaunawa sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng magpanggap na baboy at kumain ng tigre. Ang taong ito ay masyadong malalim na nagtago, hindi pa banggitin ang anupaman, sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa kapangyarihan ni Shu Yucheng, tiyak na wala siya sa ilalim niyang Yansaya. Kapitan! Bulalas ni Shu Xiaoyan kay Tang Wulan na may matamis na ngiti. Bumangon din si Guo Yu mula sa lupa at tumayo sa kabilang panig niya. Si Wu Siduo ay maaaring may ranggo sa nangungunang 10 listahan ng mga batang talento, gaano katalino, paanong hindi mo makikita ang relasyon sa pagitan ng iilang taong ito. Kasama rin pala nila ang babaeng estudyante sa team ni Luo Guixing. Halika. Tumalbog si Wu Saidua at malamig na sinabi. Sa tingin niya ay wala siyang pagkakataon, kaya paano ang 1 sa 4? Lumingon si Tang Wulan para tingnan si Gu Yu, na nakatingin din sa kanya. Mula sa tingin sa kanyang mga mata, naunawaan na ni Tang Wulan ang ibig niyang sabihin, at sinabing, pinapanood namin ang labanan. Ha! Gulat na tumingin sa kanya si Shu Xiaoyan. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, maniwala ka kay Gu Yu. Okay. Sumang-ayon si Shu Xiaoyan ng walang pag-aalinlangan, Sister Gu Yu, halika na. Oo.
Tumango si Guyu, at humakbang ng 3 hakbang pasulong, kalmadong nakatingin kay Wu Saidua. Ang libu-libong taon ng hangin at araw ay hindi magbabago sa pagmamahal ko sa iyo. Higit pa sa feelings ang gusto kong ibigay sa iyo. Sa 10 o'clock ngayon, ang 3D page game ng Daoluo Dalo ay nakagugulat na inilunsad. Kambal na martial spirits, Azure deity costume, founding schools, Fearless Tang sect. Masiyahan ang lahat ng iyong mga ilusyon tungkol sa mundo ng Daoluo, magtungo sa kontinente ng Daoluo at lumaban ng sama-sama. Oy, kung nakikita mo ang Tang Family Third Young Master sa laro, ako iyon. Isa-isa. May bakas ng pagkagulat sa mukha ni Wu Saidua. Halatang nasa isang grupo ang 4 na kalaban. Sa sandaling ito, pinili nilang makipag-away ng one-on-one sa kanya. May tiwala ba siya? Hindi ba siya isang Oiliari Spirit Master? Isa sa isa. Tumango si Guyu. Okay. Malamig na bamantong hininga si Wu Saidua, at ang 4 na bilog ng spirit ring ay isa-isang tumaas, at ang kanyang katawan ay naging ilusyon at transparent muli. Bahagyang dumampi ang mga daliri sa paa, at ang tao ay tumalon na sa isang iglap, at dumiretso sa Guyu. Dumating siya sa harap ni Guyu halos kaagad, at ang itim na ilaw ay kumislap, at ang matutulis na mga kuko ay umatake. Si Tang Wulan ay nakatayo sa hindi kalayuan. Noong naging kasama niya si Wu Saidua, hindi masyadong malalim ang pakiramdam. Sa oras na ito, nakikita si Guyu na nakaharap sa kanya, kahit na hindi ito ang target ng pag-atake ni Wu Saidua, naramdaman pa rin ni Tang Wulan ang pressure ng sobrang bilis at opens iba ni Wu Siduo. Mahuhuli na sana si Wu Siduo, ngunit nahulog ito. Habang kumikislap ang itim na claw shadow, halos agad na lumitaw ang silver light, pinanood ni Wu Siduo ang kanyang matutulis na kuko na dumaan kay Guyu, ngunit ang nahuli niya ay isang phantom shadow lamang. 10 metro ang layo, kalmadong nagpakita si Guyu. 3 spirit ring, 2 dilaw at 1 purple, ang kumikinang sa katawan. Halos sabay-sabay na kumikinang ang 3 spirit ring, at ang kanyang mga kamay ay kamakaway sa hangin na parang mga paru-paro na may suot na bulaklak. Sa kanyang mundo, tahimik na tumalon ang mga elemento ng iba't ibang katangian. Ang 4-ring cultivation base ng Wu Siduo ay may mas malaking perception ng elemental energy kaysa sa iba pang naruroon. Naramdaman lang niya na may lumilitaw na whirlpool na nakasentro sa katawan ni Guyu. Ang whirlpool na ito ay baliw na nilalamon ang lahat ng elemento ng enerhiya sa hangin, maging ang kanyang sarili. Ang kapangyarihan ng espiritu sa katawan ay may pakiramdam na hinihila. Ito ay pinunasan ni Guyu ang kanyang mga kamay at binaril ang isang ice cone na katulad niya. Ngunit ang ice cone na ito ay ganap na naiiba mula sa ice cone sa tradisyonal na kahulugan. Ito mismo ay lilito sa 3 kulay, ang harap ay asul na yelo, ang pagkagambala ay pilak, at ang huling bahagi ay pula ng apoy. Sa sandaling ito ay inilunsad, ang pulang ilaw sa likurang bahagi ay sumabog, halos naramdaman ni Wu Siduo na may bulaklak sa kanyang harapan, at ang ice cone ay dumating na sa kanyang harapan. Ngunit karapat-dapat siyang maging ultimate spirit war master ng elemento ng pag-atake. Agad niyang pinunasan ang matalim na kuko ng kanyang kanang kamay at hinampos ito sa kono ng yelo. Sumabog ang ice cone, at napuno ang lamig. Kasabay nito, naramdaman ni Wu Siduo na ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay biglang naging distorted, ang kanyang buong katawan ay nanikip, at pakiramdam niya ay siya ay nakagapos. Ito ay isang ice cone na may 3 elemento. Kabilang sa mga ito ang katangian ng apoy. Habang nagulat si Wu Siduo, nagsimula na rin ang performance ni Guyu. Muling lumitaw ang parehong kono ng yelo, na binaril pa rin si Wu Siduo. Sa ilalim ng acceleration ng apoy, ang kanyang cone ng yelo ay hindi alam kung gaano karaming beses na mas mabilis kaysa sa normal na cone ng yelo, at walang oras ng reaksyon upang umiwas. Nagagawa lamang ni Wu Siduo na iwagayway ang kanyang mga kuko upang lumaban, at kahit na ang kapangyarihan ng espasyo na nakakabit sa ice cone ay hindi kasing lakas ng space lock ni Luo Guixing, ito ay gumaganap din ng isang decelerating effect ng napakahusay. Laging nagagawang maapektuhan siya ni Wu Siduo bago niya gustong bilisan at umiwas. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Wu Saidua, ang ika-4 na singsing ng espiritu ay kumikislap, at niyanig niya ang kanyang katawan. Ang isa pang figure ay nakahiwalay na, at ang 2 figure ay tumakbo sa magkabilang panig ng sabay, lumingon sa gilid. Umikot si Guyu sa pwesto, kasama ang kanyang katawan bilang sentro, bumangon ang Cyan Tornado, umaatungal at kumalat sa paligid, isang bulaklak ang lumitaw sa harap ni Wu Siduo, at muling nawala si Guyu. Ang Cyan Tornado ay umikot sa lugar, at nang muling lumitaw si Guyu, ito ay sinamahan ng makapal na snow na may mga balahibo ng gansa. Ang mga balahibo ng gansa ay puno ng makapal na nyebe na tumatakip sa kanyang katawan. Ang Cyan Wind ay iginuhit ang mga snowflake sa isa't isa, na bumubuo ng isang matalinong koneksyon sa pagitan ng dalawa. Puff, si Wu Siduo, na bumibilis sa isang iglap, ay naglakas loob sa sobrang lamig, at sumugod sa mga snowflake, dumiretso sa pintuan ng Guyu. Bahagyang naramdaman niya na habang tumatagal, mas magiging masama ito sa kanya. Masyadong kakaiba ang martial arts spirit ng kalaban na ito. Mayroon ng ilang mga elemento.
Gayunpaman, isang makalupang pader ang hamarang sa kanyang pag-atake sa magandang oras. Ang pag-atake ni Wu Si Duo ay napakalakas, ang pader ng lupa ay pumutok sa isang iglap, at ang buhangin ay lumilipad palayo sa isang iglap, ngunit ang figure ni Guyu ay nawala muli. Ang sirang pader ng lupa ay tinangay ng mas malakas na hangin, at ang hangin, lupa, at nyebe ay pinagsama-sama, tulad ng isang bagyo, ganap na hamarang sa paningin ni Wu Si Duo at bumalot sa kanya. Tumayo si Tang Wulan sa harap ni Xi, hinaharangan ang resulta ng mga espiritong kakayahan ni Guyu para sa kanya, upang hindi siya maapektuhan, at ang kanyang mga mata ay puno ng kulay. Ang kakayahan ni Guyu na kontrolin ang mga elemento ay bumuti muli. Ang pagsasanib ng tatlong elemento ay parang isang braso sa kanya, at epektibo pa niyang ginamit ang mga pag-atake ng kalaban para tulungan siyang kumpletuhin, isave ang kapangyarihan ng kaluluwa at mas mapabilis ang pagsasanib ng mga elemento. Ang proseso ng ang bagyo mismo ay walang malakas na kapangyarihan sa opens iba. Maaari lamang nitong unti-unting ubusin ang Wu Si Duo sa pamamagitan ng pag-asa sa mga elemental na katangian, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay nasa ilalim ng saklaw ng tatlong elementong ito, ang Wu Si Duo ay ganap na hindi nakikita at hindi maramdaman ang posisyon ni Guyu. Ang unang spirit ring ay nagniningning, si Wu Si Duo ay gumawa ng isang mapagpasyang desisyon, at agad na naghanap ng direksyon upang maglunsad ng isang salpok, unang nagmamadaling umalis sa kontrol ng kalaban, at pagkatapos, ang kanyang unos ng pagsasanib ng iba't ibang elemento ay hindi magtatagal. Nether Spike, ito ang unang kakayahan ng kaluluwa ni Wu Si Duo, na maaaring agad na tumaas ang kanyang bilis ng higit sa 2 beses, habang sa parehong oras ay nagpapabagal sa kapangyarihan ng kaluluwa at martial soul fusion, na nagpapadala ng isang malakas na pagsabog na pag-atake. Ito ay perpekto upang masira. Ang lahat ng kanyang 4 na spirit ring ay nasa antas ng milenyo, at wala sa kanila ang mahina. Umaasa sa katawan na nagpoprotekta sa kaluluwa, natiis niya ang marahas na epekto ng malamig na hangin, at sa oras na ito ay itinaas niya ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa sa limitasyon, at dinala siya ng Nether Spike sa buong 50 metro ang layo. Biglang lumiwanag ang paligid, at nabawasan din ang pressure. Ang malinaw na paningin sa harapan ay nagpasaya kay Wu Si Duo at nagmamadaling lumabas. Ngunit sa sumunod na sandali, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba sa kanyang likuran. Bago pa siya makapag-react, biglang na-distort ang liwanag sa paligid. Sa susunod na sandali, bumalik siya sa gitna ng bagyo. Ang presyon ay tumaas ng husto, at ang bagyo sa lahat ng mga direksyon ay tila sumisikip sa loob kaagad, na nagpabagsak sa kanya. Ang lokasyon ni Tang Wulan ay eksakto ang direksyon ni Wu Si Duo noong siya ay bumagsak, kaya napakalinaw niyang nakikita. Nagtagumpay si Wu Si Duo na makalusot, ngunit sa parehong oras, tahimik na lumitaw si Guyu sa kanyang likuran, pagkatapos ay isang pilak na ilaw ang kumislap, at ang dalawa ay nawala ng sabay. Isang kislap ng kagalakan ang sumilay sa mga mata ni Tang Wulan. Walang alinlangan na makapangyarihan ang martial arts soul ni Guyu, at kayang kontrolin ng elementalist ang 6 na malalakas na elemento. Pero halata rin ang problema niya, ibig sabihin, kawalan ng explosive power. Maaari rin niyang gamitin ang pagsasanib ng mga elemento upang magpakita ng isang malakas na kakayahan sa opens iba, ngunit nangangailangan ng oras upang maipan. Ang pakikipaglaban kay Guyu, ang pinakamahusay na paraan upang talunin siya ay ang pagsabog sa sandaling dumating siya at samantalahin ang pagkakataong manalo sa isang suntok. Kung mas mahaba ang oras, mas malaki ang bentahe ni Guyu. Ang kanyang dalawang mahusay na magical skills, Element Tide at Element Fusion, ay gumamit ng kanilang kapangyarihan, at ang kakayahang pakilusan ang mga elemento ng langit at lupa para sa kanyang sariling paggamit-gamit ang kanyang sariling hindi gaanong kapangyarihan ng kaluluwa ay ang pinaka nakakatakot. Ang pinaka nahihirapan ni Wu Si Duo ay hindi niya naiintindihan si Guyu, at hindi niya alam na ganito ang sitwasyon. Sa kanyang lakas, kung gagamitin niya ang Netherworld White Tiger sa sandaling siya ay dumating, kahit na si Guyu ay may kakayahang lumipat kaagad, magiging mahirap gamitin ang kanyang lakas sa ilalim ng kanyang hanay ng mga pag-atake. Pero ngayon iba na. Maaaring lampasan ni Wu Si Duo ang Nether White Tiger upang tumayo mula sa pagkakakulong, ngunit ang sitwasyon ay kontrolado ni Guyu, ang kanyang Nether White Tiger ay kumonsumo ng marami sa kanyang sarili, at imposibleng tumagal. Nagiging war of attrition, at unti-unting nababawasan ang suspense kung manalo o matalo. Ang katotohanan ay eksaktong pareho, ngunit ang sitwasyon ni Wu Si Duo ay mas hindi mabata kaysa sa hula ni Tang Wulan, dahil ngayon ay hindi na niya magagamit ang Netherworld White Tiger. Ang Netherworld White Tiger ay ang kanyang sariling martial arts fusion skill, gaano ito kalakas at dominante. Gayunpaman, sa pagitan ng langit at lupa, si Mingmeng ay may sarili nitong mga panuntunan, at ang mga makapangyarihang kakayahan ay dapat may makapangyarihang mga hadlang sa likod nito. Tulad ng Dark Magic Sickle ni Shu Yucheng ay makapangyarihan ngunit nakakaapekto sa katawan. Pagkatapos gamitin ng isang beses ang Nether White Tiger ng Wu Si Duo, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw upang mabawi ang orihinal na pinagmulan nito bago ito magamit muli. Saan ko pa magagamit ito ngayon? Tila binabawi niya ang kanyang espiritong kapangyarihan 7 o 88, ngunit sa katunayan, wala pa siya sa kumpletong kalagayan. Ang puting ilaw ay kumislap, at si Wan ay lumipat.
Sa hitsura ng puting buhok, ang buong katawan ni Wu Ziduo ay natatakpan ng isang layer ng gintong liwanag, at ang kanyang katawan ay naging matipuno. Sa pagkakataong ito, sa halip na magmadali ng mabilis, umasa siya sa biglaang pagtaas ng pisikal na lakas upang makaalis sa bagyo ng hakbang-hakbang. Gayunpaman, ang sumalubong sa kanya ay isang pader ng lupa na itinayo sa bawat panig. Ang mga pader ng lupa na ito ay hindi solid, sa lakas ni Wu Ziduo, madali silang madudurog gamit ang mga kamao. Ngunit ang problema ay nasa tuwing madudurog niya ang isang dumi ng pader, kailangan niyang mag-antala ng ilang oras, ngunit palaging pinipigilan siya ng bagyo. Ang nabasag na pader ng lupa ay direktang sasali sa bagyo, at ang nakapaligid na paningin ay ganap na malabo, imposibleng lumakad sa isang tuwid na linya, at ang pagkawala ay natural na lumilitaw. Si Wu Saidua ay naagrabyado sa kanyang puso. Bagamat higit sa lahat siya ay isang sensitibong uri ng espiritu ng pag-atake, ang paborito niya ay ang mga laban sa ulo. Sa oras na ito, mas gugustuhin niyang makipag head-to-head kay Tang Wulan kaysa mahulog sa quagmire na ito tulad ng quagmire. Larangan ng digmaan. Wala talaga akong mahanap na kalaban. Kung magagamit pa niya ang Netherworld White Tiger, magkakaroon siya ng kumpiyansa na makalusot sa isang iglap. Sa malakas na kapangyarihang panlaban na maaaring ilabas ng Netherworld White Tiger, naniniwala siyang hindi man lang maglalakas loob na lumapit sa kanya ang kanyang kalaban. Kung ganoon, may kaunting pagkakataon pa na gawing tagumpay ang pagkatalo. Pero ngayon, sa paglipas ng panahon, ang hangin ay naging maputik sa bagyo, at ang enerhiya ng bagyo ay patuloy na tumataas, at ang elemental tide ay patuloy na sumisipsip ng enerhiya mula sa labas upang madagdagan ang sarili nito. Sa isang kislap ng liwanag, lumitaw si Guyu na map-atla sa tabi ni Tang Wulan. Go! Hindi ko na makontrol. Kapag ang elemental tide ay umabot sa isang tiyak na antas, ito ay nawala sa kanyang kontrol at lumalaki ng walang pagpipigil, hanggang sa ito ay tuluyang masira. Upang talunin si Wu Ziduo, hindi nang ahas si Guyu na hawakan ang kanyang kamay. Sa huli, hindi niya ito makontrol ng natural. Tungkol naman kay Wu Ziduo, hindi na iyon kailangang isaalang-alang. Ang Guyu ay isang three-ring cultivation base, at ang enerhiya na nakondensed sa pamamagitan ng elemental tide ay malayo sa kanyang sariling control range, at ang kapangyarihan nito ay maiisip, at ito ay ganap na Wu Ziduo na nawala dito ay tiyak na mapapahamak sa trahedya. Tumalikod ang apat at tumakbo, ang maputlang magandang mukha ni Guyu ay nagpakita ng malabong ngiti. Nagtagumpay siya at matagumpay na nakontrol niya ang sitwasyon. Kahit na may ilang hindi kasiya siyang puntos sa labanan, si Wu Ziduo ay tila hindi na kasing husay ng dati. Malakas, ngunit kung tutusin, nanalo siya, natalo si Wu Ziduo sa one-on-one na sitwasyon. Sa sandaling ito, nagbago at nasira ang mundo, at kumikislap ang liwanag at anino. Lumiwanag sa apat na tao. Ang liwanag ay nasira, ang mga mata ay madilim, at ang malakas na pagkabigla sa pag-iisip ay naging pansamantalang blanko. Hindi ko alam kung gaano ito katagal, at nang bumalik ang kamalayan, may malinaw na liwanag sa harap nila, bumukas ang hatch, at bumalik sila sa kinaroroonan nila nang pumasok sila. Nang lumabas si Tang Wulan at ang apat sa kani-kanilang mga cabin, halos 100 pares ng mga mata ang nakatutok sa kanila. Kabilang sa mga ito, maraming mga pangitain ang komplikado. Halimbawa, si Yang Yansaya, isang marengel na figure, ay sumimangot nang tumingin siya kay Tang Wulan. Bumalik dito, nangangahulugan ito na makita ang proseso ng pakikipaglaban sa likod sa pamamagitan ng screen. Ang kanyang ekspresyon ay talagang kakaiba, at ang mga tingin ni Tang Wulan ay kabaligtaran, na may mapang-akit na mga ngiti sa kanyang mukha. Si Luog Weishing ang may pinakakalmang ekspresyon sa limang henyo. Nakaupo siya sa hindi kalayuan sa lupa, nakaluhod ang mga kamay, nag-iisip ng kung ano-ano. Iba ang tingin ni Bishay Xingyiren sa titig ni Tang Wulan. Mukha siyang puno ng interes. Nang lumingon ang kanyang tingin kay Guyu, agad itong napalitan ng sama ng loob. Ang mukha ni Shu Yucheng ay mapatla pa rin, tinitigan niya si Tang Wulan ng mabangis, ang kanyang mga kamay ay gumagawa pa rin ng bahagyang nakakahawak na paggalaw. Bumungad sa kanyang mga mata ang malamig na liwanag. Kahihiyan. Para sa kanya, ang pagkatalo kay Tang Wulan ay tiyak na masasabing kahihiyan, kahit nakakaiba ang martial spirit ni Tang Wulan, isa lang siyang turing spirit master. At bilang soul sect, talagang natalo siya sa kanya, hindi ito mapapatawad. Si Wu Ziduo ay lumabas bago si Tang Wulan at ang iba pa, at ang kanyang mukha ay lalong pangit. Ang kanyang tingin ay diretsyong bumagsak kay Guyu, ang kanyang aura ay halatang medyo hindi matatag. Ang bulwagan na naglalaman ng daan-daang estudyante ay naging tahimik dahil sa huling pagsulpot ng apat na Tang Wulan, at ito ay nakakagulat na tahimik. Napatingin ang lahat sa apat na Tang Wulan, lalo na sina Tang Wulan at Guyu. Gaano man nila ginawa ang kanilang mga taktika sa panahon ng paghaharap, sa huli, pagkatapos ng lahat, natalo nila ang walang kamatayang Shu Yucheng at Nether Wu Ziduo sa isang one-on-one na sitwasyon. Ito ang dalawang Panginoon na may apat na singsing na espiritu, na kinikilala bilang pinakamalakas na individual sa buong bersyon. At paano naman sila? Si Tang Wulan at Guyu ay may 2 singsing at 3 singsing. Halata ang pagkakaiba ng lakas ninyong apat at hindi na kailangang ipagpatuloy ang laro, kaya pinili kong tapusin ito.
Tang Wulan at Gu Yu, kayo ay orihinal na isang team, ngayon ay maaari na kayong magdesisyon kung sino ang magiging squad leader at kung sino ang magiging deputy squad leader. Hindi na hinintay ni Gu Yu ang reaksyon ni Tang Wulan, at umatras ng isang hakbang ng walang pag-aalinlangan, ipinakita ang kanyang paninindigan. Lumingon si Tang Wulan upang tumingin sa kanya at nakita ang kanyang ngiti. Hindi na nagpakumbaba si Tang Wulan, minsan gusto lang niyang gawin ang kanyang bahagi. Sinabi ni Shen Yi, mula sa pananaw ng normal na paghaharap, bagamat kapansin-pansin ang pagganap ni na Xi at Xu Xiaoyan, kulang pa rin ang iyong kabuuang lakas. Nagpumilit ka hanggang sa huli, at ngayon ay mayroon kang dalawang pagpipilian. Manatili sa isa sa kanila bilang iyong kinatawan. Maaari rin ang pinuno ng squad, o maaari mong piliin na sumuko. Gusto kong ipaalala sa iyo na siya ang magiging nangungunang pinuno sa bawat semestre. Posisyon batay sa kanyang lakas. Sumusuko na ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Xu Xiaoyan. Siya ay may malinaw na pag-unawa sa kanyang sariling lakas. Hindi lamang siya tumawag na sumuko, ngunit siya rin ay tumabi ng tiyak, at lumakad pa sa gilid ni Luo Guixing, na parang ipinapahayag niya ang kanyang sarili. Posisyon. Kumaibot ang sulok ng bibig ni Xi, full set of acting talaga ang babaeng ito. Susuko na rin ako. Medyo nag-alinlangan lang si Xi, at sinabi rin ang kanyang desisyon. Kapag naisip ko na isang araw ay may kakayahan akong maging isang pinuno ng pangkat o representante ng pinuno ng pangkat, maghaharap ako ng isang hamon. Siya ay lumitaw na napakalma, at ang kanyang karaniwang mga dahilan ay nawala ng buo. Ang dati niyang pag-unawa sa larangan ng digmaan ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang sarili. Ang lakas ng mga kaklase na ito at ang mga kakayahan na ipinakita ng isa-isa ay nagbigay sa kanya ng labis na pananabik. Sinabi ni Shen Yi, nangangahulugan iyon na pinili ninyong lahat ang pangalawang landas. Dahil nagpumilit kayo hanggang sa wakas at sumuko sa posisyon ng Deputy Monitor, makakatanggap kayong dalawa ng reward na 2,000 kontribusyon na puntos. Ikaw mismo ang maglalaan nito. Deputy. Ang bilang ng mga pinuno ng squad ay mahihinuha sa analogy, Wu Saidua, gusto mo bang magsilbi bilang Deputy Squad Leader? Sumulyap si Wu Saidua kay Gu Yu, pagkatapos ay kay Tang Wulan, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at huminga siya ng malalim, payag ako. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Shen Yi, okay, iyan ang desisyon. Class 1 ng unang baitang, pinuno ng squad, Tang Wulan, Deputy Squad Leader, Gu Yu, Wu Siduo. Ito talaga ang pinaka-ideal na estado sa kanyang puso. Bagamat hindi mahina sa lakas si Xi, may gap pa rin sa pagitan ni Wu Siduo at ng iba pa. Sa kompetisyon ng leader ng squad na ito, kung ang 5 tao sa listahan ng mga batang talento ay tuluyang lumabas, madali itong magiging sanhi ng pagiging hindi matatag sa buong klase. Ang pagpili na gawing pinakamalakas na Deputy Squad Leader si Wu Siduo, magiging halata ang deterrent effect, at least mababawasan ang boses ng kawalang kasiyahan. Susunod, pipiliin natin ang iba pang 3 cadre ng klase. Disenyo ng mecha, paggawa ng mecha, at pagkukumpuni ng mecha. Ang Forging Committee ay pinagsisilbihan pa rin ni Tang Wulan. Susunod, magparehistro tayo para sa 3 Deputy Professional Committee members, na lahat ay nasa itaas ng level 2. Lahat ng mga estudyante ay maaaring mag-sign up para lumahok sa kompetisyon. Si Tang Wulan ay nasa kalmadong kalagayan sa oras na ito. Sinakop niya ang 2 sa 7 cadre ng klase, at walang alinlangan na matatag siyang tumayo sa klase. Sa pamamagitan ng squad leader competition na ito, mayroon din siyang tiyak na pangunawa sa mga estudyante sa paligid niya. Sa sandaling ito, nakita niya si Gu Yu na naglalakad palabas sa tabi niya. Nagpunta si Gu Yu para mag-sign up para sa ibang mga pinuno ng klase. Komite ng disenyo. Ganoon din kay Wu Siduo, Luo Guixing at Xu Yucheng ay lumakad din para mag-sign up. Deserve mong maging miyembro ng Young Talent List. Ang bawat isa sa kanila ay hindi lamang malakas sa personal na labanan, ngunit mahusay din sa vice professional na aspeto. Tanging si Yang Yansaya lang ang lumakad papunta kay Tang Wulan na may mapang-asar ng ngiti. Kuya, malalim na talaga ang tinago mo. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, swerte lang. Kung hindi masyadong kumonsumo si Xu Yucheng, hindi magiging madali para sa akin na manalo sa kanya. Umiling si Yang Yansaya, mahirap sabihin, mahirap sabihin. Ang mga mag-aaral na hindi naka-sign up para sa kompetisyon ng komite ay maaaring i-dismiss ang paglabas ng klase. Dito magtatapos ang klase ngayong umaga. Dumating ang boses ni Shen Yi. Tumawa si Yang Yansaya at sinabing, "Tara na, sir. Kailangan ko ng higit na pangangalaga sa hinaharap." Sinabi ni Tang Wulan, tama na alagaan ang isa't isa. Alam na alam niya na napakahalaga na ang kanyang pinuno ng klase ay makilala ng kanyang mga kaklase, at kailangang hakbang-hakbang ang daan. Sa pagtingin kay Wu Changkong, si Tang Wulan ay tahimik na nagbigay ng nagtatanong na tingin. Ngunit walang sinabi si Wu Changkong, na para bang hindi niya ito kilala. Guru Wu, ano ang mali? Simula nang dumating ako sa Shrek Academy, hindi ko na kami binibigyan ng kahit anong pointers. Naguluhan si Tang Wulan, ngunit umalis siya sa bulwagan kasama sina Xi at Xu Xiaoyan. Tumakas kaagad si Xi pagkalabas niya ng bahay.
Napakahalaga sa kanya ng kanyang pangunawa ngayon, at kailangan niyang bumalik at mag-isip ng mas seryoso. Medyo nahawakan na niya ang inspirasyon. Medyo nalilito ang mga mata ni Shu Xiaoyan, Captain, sa tingin mo ba ay makakamit ko ang Shrek? Masyadong malakas ang lahat. Bagaman ito ay dumating sa wakas, ito ay higit sa lahat ay dahil sa karunungan. Sa simula, naka-attach siya sa koponan ni Luo Guixing. Nang maglaon, nakipagkita siya sa kanyang mga kasosyo. Sa ilalim ng sadyang pangangalaga ng lahat, napakalinaw ni Shu Xiaoyan. Sa personal strength, mahina pa rin ako. Lalo na sa araw. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, huwag kang maging mapangahas. Noong bagong gising ang espiritu ko, blue-silver grass lang iyon. Pero hindi ko naisip na sumuko, hakbang-hakbang, at unti-unting pagbutihin sa pamamagitan ng pagsusumikap. Ikaw okay lang. Bukod dito, kakaiba ang iyong martial arts spirit, marahil, kasama ng pagpapabuti ng iyong sariling paglilinang, ang mga katangian nito ay tunay na mahahayag sa larangan ng pakikipaglaban, sa pamamagitan ng iyong kakayahan sa larangan ng sining, sa sandaling mahayag ang diwa. Pinagbuti, hindi may iwasang may palabas ang brilliant. Ngumiti din si Shu Xiaoyan at nakangiting sinabi, palagay ko rin. Siguradong magsisikap ako. Tumawa si Tang Wulan at sinabing, alam kong hindi ka madaling mawalan ng tiwala. Nagkunwari siyang nalilito ngayon lang. Kung mabibilang itong husay sa pag-arte bilang vice professional, siguradong nasa level siya ng acting committee. Bumalik sa dormitoryo, nagmumuni-muni na si Exi, at hindi nag-aksaya ng oras si Tang Wulan, may ilang oras pa bago ang tanghalian, kaya ginamit niya ng gusto ang bawat oras para magsanay. Sa tanghalian, ang lahat ng mga cadre ng unang klase ay natukoy na. Ang design committee ay si Gu Yu, na, tulad ni Tang Wulan, ay may hawak na 2 posisyon. Alam pa rin ni Tang Wulan mula kay Yang Yansaya, na nakapasok, na ang antas ng disenyo ng mecha ni Gu Yu ay nasa ika-4 na antas. Hindi pa sinabi ni Gu Yu dati. Mayroong isang malaking bilang ng mga mag-aaral na pumili ng disenyo ng mecha. Kaya niyang talunin ang lahat, at naiisip niya ang kanyang kakayahan. Ang komite ng pagmamanupaktura ay si Luo Guixing, na siyang pinakamataas na lakas ng 3 antas na gumagawa ng mecha. Nadismaya si Shu Yucheng at naging miyembro ng Manufacturing Committee. Ngunit ang miyembro ng komite sa pagkumpuni ay hindi inaasahang si Wu Siduo. Mahirap isipin na ang isang kaakit-akit na babae ay naging isang mecha repairer. Huwag maliitin ang mecha repair. Bilang isang mecha repairer, hindi ka lamang dapat maging bihasa sa paggawa ng mecha, kundi maging mahusay din sa disenyo ng mecha. Katumbas ito ng koleksyon ng dalawa, bagamat hindi kasing sukdulan ng dalawa na hinahabol ng bawat isa, ngunit kailangang malalim na maunawaan ang relasyon ng dalawa upang maayos ang nasirang mecha. Dapat maabot ng mga repairer ng mecha ang level 6 o mas mataas para maayos ang battle armor, na tiyak na late bloomer. Ngunit ang katanyagan ng mga nangungunang tagapag-ayos ng mecha ay higit pa sa mga taga-disenyo ng mecha at mga tagagawa ng mecha, dahil ang bilang ng mga master ng kaluluwa na pumili ng kategoryang ito ay medyo maliit. Ito ay higit pa ng kaunti kaysa sa panday. Ang kaalamang dapat kontakan at matutunan ay mas komplikado. Sa puntong ito, natukoy na ang mga kota para sa 7 cadre sa unang klase. Sa katunayan, mayroon lamang 4 sa 7 kota. Ang pinuno ng squad na si Tang Wulan, kasabay na nagsisilbi bilang miyembro ng Forging Committee, ang pinuno ng Vice Squad na si Gu Yu, na kasabay na naglilingkod bilang isang miyembro ng Komite ng Disenyo, ang pinuno ng Vice Squad na si Wu Saidua, na kasabay na nagsisilbi bilang miyembro ng Komite sa Pagkukumpuni, kasama ang isang miyembro ng Manufacturing Committee na si Luo Guixing. 4 na tao ang bumuo nitong class cadre group. Sa tanghalian, nabalitaan ni Tang Wulan na naroon siya, at ang sitwasyon ay katulad sa ibang mga grado. Ang mga mag-aaral na maaaring maglingkod bilang mga taga-subaybay at mga kinatawang taga-subaybay sa pangkalahatan ay may napakahusay na mga deputy na trabaho, at ang mga kasabay na appointment ay hindi karaniwan. Mayroong kahit na isang nakakatakot na pag-iral na bihasa sa 3 propesyon ng disenyo ng mecha, produksyon, at pagkumpuni, kasama ang representante na pinuno ng pangkat, na kasabay na nagsisilbing 4 na lugar. Siyempre, kung sino ang pumasok sa panloob na patio, tungkol sa pagunlad, ang akademya lamang ang nakakaalam. Nakatakda na ang mga class cadre, at magsisimula na talaga ang pag-aaral ng Shrek Academy. Hindi pumunta si Tang Wulan sa Academy Forgers Association noong hapon. Hindi naman siya nagkukulang ng mga kontribusyon na puntos sa ngayon, at sapat lang ang kanyang makakain. Ang pinakakagyat na gawain ay ang pagbutihin ng sariling antas ng paglilinang sa lalong madaling panahon, at kapag naabot na ang 3 kapaligiran na mundo, ang isa ay tunay na maaaring magpatuloy na subukan ng espiritual na pagsasanay. Ang kanyang forging level ay nalampasan na ngayon ang kanyang sariling cultivation base, kaya ang pag-upgrade ng kanyang cultivation base ang pinakamahalagang bagay. Walang shortcut upang mapabuti ang kapangyarihan ng kaluluwa, tanging ang patuloy na paglilinang, akumulasyon, at akumulasyon. Totoo rin ito para kay Shu Xiaoyan. Naabot na niya ang gilid ng level 30, at isa pang hakbang ay ang 3 ring cultivation base.
Inaasahan din niya kung anong uri ng kakayahan ng espiritu ang mayroon siya sa araw at gabi pagkatapos pumasok sa mundong may tatlong kapaligiran, at kasabay nito, ang pangalawang espiritu din ang kanyang ninanais na layunin. Gayunpaman, habang sila ay nagsasanay, ang dormitoryo sa pag-aaral sa trabaho ay nagpapasok ng isang hindi inanyayahang panauhin. Dito ako titira. Umupo si Lizengyo sa tapat ng higaan ni Yuanan na may saksak. Kumunot ang noo ni Yuanan, ito ang dormitoryo ko. Lumabas ka. Ngumisi si Lizengyo, sayo. Galing ito sa akademya, hindi sa iyo. Inayos ng akademya na dito ako tumira. Nasa ikalawang baitang na tayong dalawa. Bakit, may sikreto ka ba sa takot na makita ko? Seryosong tumingin sa kanya si Yuanan at sinabing, hindi, galit lang ako sa iyo. Kakapasok lang ni Lizengyo sa unang klase ng ikalawang baitang. Ngayon, palagi siyang naghahaman. Kung hindi dahil sa kawalan niya ng dating learning experience, haamon pa niya ang posisyon ng class leader ngayon. At ang squad leader ng second grade class 1 ang nasa harap niya. Oo, si Yuanan ang monitor ng unang klase sa ikalawang baitang. Ang pinakamataas na antas ng pagkakaroon ng mga working study na mag-aaral. Tumayo si Yuanan at lumabas. Bakit ka pupunta? Casual na tanong ni Lizengyo. Humiling sa kolehiyo na palitan ang dormitoryo. Malamig na sinabi ni Yuanan, ang pagtira sa iyo ay magdudulot sa akin ng sakit na makakaapekto sa aking pagsasanay. Ikaw. Sabi ni Lizengyo, kung may kakayahan ka, pag-usapan natin ito. Hindi siya pinansin ni Yuanan, diretsyong tinulak ang pinto, at humakbang palayo. Nagalit si Lizengyo, itong lalaking ito. Patuloy niyang pinipigilan ang kanyang lakas at gusto niyang makipaglaro kay Yuanan, ngunit hindi tinanggap ni Yuanan ang paglipat, at pinukaw pa siya ni Lizengyo sa klase. Akala niya sa harap ng napakaraming kaklase, hindi papayag si Yuanan, siya ang pinuno ng klase. Ayaw mo ba ng mukha? Ngunit pinatunayan ng mga katotohanan na ang prestihiyo ni Yuanan sa ikalawang baitang klase isang ay lumampas sa kanyang imahinasyon. Lahat ng mga kaklase ay tumingin sa kanya ng panghahamak at panghahamak. Parang walang nag-iisip na siya ang makakalaban ni Yuanan. Pagkatapos, hindi siya pinansin ni Yuanan. Hindi rin pinansin ng ibang estudyante. Ito ang dahilan kung bakit sinubukan ni Lizengyo ang kanyang makakaya upang maging isang working student na estudyante. Sa simula, gusto niya talagang guluhin ang Fallen Angel, ngunit pagkatapos magtanong tungkol dito, wala talagang tao sa mga working study students. Sa desperasyon, nagsumbong siya sa kolehiyo. Ngunit ang sagot na ibinigay ng kolehiyo ay malabo. Sinabi lang nito sa kanya na ang kolehiyo na ang bahala sa usaping ito. Bilang isang mag-aaral, ang kanyang gawain ay mag-aral ng mabuti, at pagkatapos ay magiging wala. Sa katunayan, naging work student si Lizengyo dahil sa curiosity. Marami rin siyang narinig na alamat tungkol sa mga mag-aaral sa work study. Hindi siya nag-aalala sa lahat kung maaari siyang pumasok sa panloob na patio, tiwala siya sa kanyang sarili. Anong uri ng pag-iral ang iiral na mga mag-aaral sa work study? Gusto niyang alamin sa sarili niya. Sa iisang kwarto naman ni Yuanan, ito talaga ang inayos ng kolehiyo, tutal lahat naman sila ay mga estudyante sa unang klase ng ikalawang baitang. Gatlang M 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 gitling. Galing talaga ng lahat. Kahapon, ang 3D page game ng Daoluo Dalo ay kaka-launch, at ika-8 ng Setyembre ng mga server ang agad na na-squeeze. Masyadong malupit. Sa harap ng aming malakas na opens iba, ang koponan ng pagbuo ng laro ay mahirap na labanan, at ang mga susunod na araw ay maaari lamang magbukas ng mga karagdagang server upang pagsilbihan kami. Nagtataka ako kung sino ang nakahanap sa akin sa laro. Hoy, ang pangalan ko ay Tang Family 3 Young Master sa laro, at makikipaglaro ako sa lahat sa mga araw na ito. Bilang karagdagan, naghanda ako ng mga eksklusibong benepisyo para sa lahat. Ang super gift pack ng laro ay makakakuha ng isang partikular na cool na bundok. Ngayon ay wala ng lugar upang gawin ito sa laro. Tanging ang gift pack na ito ang mayroon nito. Masasabing ito ay ganap na kakaiba sa laro. Limitado ang dami, first come first serve. Hindi mahalaga kung hindi mo ito matanggap ngayon, magkakaroon tayo nito bukas, kaya mangyaring sumali muna sa aming WeChat platform upang makita ang pakete ng regalo sa lalong madaling panahon. Ang gift package ay ipinadala sa aking WeChat platform, WeChat Plus sign sa kanang sulok sa itaas magdagdag ng kaibigan hanapin ang opisyal na account search para sa Tang Family Sanxiao, ang isa na may V-certification ay napakadaling mahanap. Sabay-sabay tayong maglaro, Daoluo Continent, magkatabi tayong lalaban. Ang lakas ng loob mong takutin ako. Umalangaw-ngaw ang dagandong sa malawak na silid na kulay pilak at puti. Kakaiba ang hitsura ng kwartong ito, hindi bababa sa 300 metro kwadrado ang layo, at lahat ng nasa kwarto ay gawa sa metal, kabilang ang mga dingding, mesa at upuan, at lahat ng iba pa. Kahit saan ay puno ng metal texture, at kaunting pakiramdam ng hinaharap na teknolohiya.
Ang umuungal ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may itim na buhok, matangkad at balingkinitan, at napakagwapong hitsura. Ngunit ang kakaiba ay mahirap sabihin ang kanyang edad sa labas lamang. Mukha siyang nasa 30s, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pabago-bago at kalaliman, na hindi maaaring mayroon siya sa edad na ito. Ang kanyang mga templo ay ganap na puti, sa matinding kaibahan sa itim na buhok sa kanyang ulo. Ang pinakakapansin-pansin na bagay ay ang kanyang mga kamay, na isang pares ng mga palad na hindi bababa sa 50% na mas malaki kaysa sa ordinaryong mga kamay, ngunit ang mga kamay na ito ay walang mga kilalang joints. Ang mga ito ay mapuputi at balingkinitan, tulad ng isang pares ng kamay ng mga babae na ilang beses nang pinalaki. Maging ang balat sa palad ay malakristal, parang jade. Kaya lang, halatang hindi stable ang emosyon ng lalaking ito ngayon, bakas sa mukha nito ang galit. Oo. Pinagbabantaan kita. Sa tapat niya, ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tumingin sa kanya ng nakangiti, na may walang pakialam na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung nakita ni Tang Wulan ang taong ito dito, hindi siya maniniwala sa kanyang mga mata. Paanong ang isang maginoo at matikas na guro ay magpapakita ng tulad ng riffraff na hitsura? Tama, ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito na may hindi nakakapinsalang ngiti sa kanyang mukha, ngunit medyo patay na baboy na hindi natatakot sa amoy ng kumukulong tubig, ay ang presidente ng East China Sea Forge Masters Association, at siya rin ang pinakamataas na antas at pinakamay kakayahan sa buong Sky Sea Alliance. Isang malakas na henerasyon ng santo craftsman, si Mu Chen. Sa simula, pinili mong pumunta sa lugar kung saan ang mga ibon ay hindi umiiwas, at pumayag ako. Ngayon ang mga pangunahing asosasyon ng lungsod doon ay sa wakas ay maayos na, at lahat ay umuunlad, ngunit sinabi mo sa akin na ikaw ay magbibitiw. Hinayaan ng iyong ulo na sumipa ang asno. Sabi ng medyo may edad na lalaki na may itim at puting buhok sa galit na galit. Hindi ko alam kung bakit, sa tuwing nakikita ko itong lalaking ito sa harapan ko, lagi kong nagagawa ang sarili kong hindi makontrol ang aking emosyon. Ngumiti si Mu Chen at sinabi, ito ay dahil ang Sky Sea Alliance ay nasa tamang landas na, at hindi ko na ako kailangan. Kaya kailangan kong magbitiw. Ako ay isang banal na manggagawa, at gusto kong maabot ang antas ng isang dalubhasang manggagawa. Ikaw ay isang ganap na tao. Hindi ko alam kung ang taong nagugutom ay nagugutom, ngayon na ang oras upang mag-ipon at magtrabaho ng husto. Yumot. Wala ka pa ring titulong Daoluo hanggang ngayon, sinasalakay ang isang dalubhasang manggagawa. Sabihin mo sa akin ang dahilan, kung hindi ay hindi ako papayag. Mabangis na sabi ni Zhenhua. Hinarap ni Mu Chen ang presidente ng Daoluo Continent Forge Masters Association, na siya ring nag-iisang master craftsman sa buong Daoluo Continent, ngunit hindi niya sinasadya na igalang siya. With a tired face, he said, kung ano man ang gusto mo, ayoko ng pamuna, quits na lang ako. Let's go. Habang nagsasalita, tumayo siya at lumabas. Bumalik ka para sa akin. Hinaranggan ni Zhenhua ang daanan ni Mu Chen ng isang flash ng figure. Pinapayag kita, pero lagi mo akong kailangang bigyan ng dahilan, at gusto ko ring magpaliwanag sa tuktok ng asosasyon. Bilang mainstay ng asosasyon, paano ka nalang umalis ng ganito? Ano ang gusto mong gawin ko? Hindi pa rin tayo magkapatid. Ganito ang pakikitungo mo sa akin, maaari bang pumasa ang konsensya mo? Nakakabighaning sabi ni Zhenhua. Mu Chen curled his lips, huwag kang pumunta sa set na ito, itong set mo ay walang silbi sa akin. Hindi tayo magkakilala sa loob ng isang araw o dalawa. Gawin natin ito, bibigyan kita ng mukha, at maaaring hindi ako lubusang magbitiw, ngunit kailangan kong ilipat ang aking trabaho. Matagal na akong nasa gilid ng kontinente. Plano kong manirahan sa panloob na lugar ng Shrek City. I think maganda ang lugar ng Shrek City. Blacksmiths Association doon kung papayag ka, mananatili ako, hindi ako pumayag, kaya ako lang ang pumunta. Magiging chairman ng Shrek City. Ito ang iyong layunin, tama. Kung paanong lubos siyang kilala ni Mu Chen, kilalang kilala rin niya ang lalaking nasa harapan niya. Sa katunayan, magkasamang lumaki sina Zhenhua at Mu Chen at sabay na pumasok sa industriya ng forging. Ang dalawa ay may parehong mga talento sa pagpapanday, at ang parehong kamanghamanghang mga talento. Sila ang pinakamatalik na kaibigan at minsan ang pinakamalaking kakumpetensya. Nagkasabay pa silang umibig sa isang babae, kung saan hindi mabilang na mga kwento ang nangyari. Nang dumating ang isang pagkakataon, ang dalawa ay nahaharap sa isang pagpipilian. Sa huli, pinili ni Zhenhua na kunin ang pagkakataong iyon, at pinili ni Mu Chen na yakapin ang kagandahan. Bakit naglakbay si Mu Chen sa East China Sea dahil lamang ito sa kanyang bayan? Okay, then you go. But, I have to remind you, you know exactly where Shrek City is. Ang impluensya ng Shrek Academy doon ay naglalagay sa anumang samahan sa isang mahinang posisyon. Ang mismong The Blacksmithing Association ng Shrek Academy ay ang matandang baliw. Kung pupunta ka, mag-ingat ka. Ang matandang baliw ay ganoon din sa pamemeke, ngunit hindi mo siya matatalo kahit isa sa 10. Huwag mo siyang galitin. Bahagyang ngumiti si Mu Chen, ano ang magagawa niya kung magagalit siya? Hindi ba't mayroon pa rin akong suporta sa akin? Kung gugulo niya ako, itutulak ko ito sa iyo.
Napaawang ang bibig ni Zhenhua, may utang ako sa iyo. Biglang naningkit ang mga mata ni Mu Chen, at pagkatapos ay seryosong tumango, oo. Natigilan si Zhenhua, pagkatapos ay lumingon sa isang mapait na ngiti at sinabing, bueno, nanalo ka. Kumusta si Boer? Bahagyang ngumiti si Mu Chen, isang dampi ng tamis ang sumilay sa kanyang mga mata, magaling siya. Napakamot ng ulo si Zhenhua, ikaw, palagi kang nagmumura at umaasal. Kung hindi, kalimutan mo na, natatakot ako sa iyo. Utang ko sa inyong dalawa. Kailan mo balak pumunta sa Shrek City? Agad-agad. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Mu Chen. Kung hindi siya pumunta, natatakot ako na baka huli na ang lahat. Ang ilang mga tao ay handa na upang kunin ang kanilang mga apprentice. Si Xiaoxi din sumama sayo. Tanong ni Zhenhua. Oo, sasama silang dalawa sa akin. Pwede mong ayusin si Xiaoxi na makapasok din sa Shrek Academy. Napaawang ang bibig ni Zhenhua, bakit naririnig kong sinasabi mo ito at iniisip mong napakasimpleng bagay ito? Hindi ba ito simple? Nakangiting sabi ni Mu Chen. Simple ba? Mukhang galit si Zhenhua, pwede mo akong kainin, tama? Oo. Go, go. Ayokong makita ka. Ano ka ba? Tumingin si Tang Wulan kay Yuanan na naglilinis ng mop sa harap ng tubo ng tubig, at humakbang pasulong ng may pagtataka. Hindi ka ba naglinis nito sa umaga? Ito ba ay isang malinis na anteng-anteng? Iritadong sinabi ni Yuanan, narito ang ilang taong hindi alam ang tinatawag, at pinalitan ko ang silid ng dormitoryo, kaya kailangan ko itong linisin. Le Zhenghao. Biglang natigilan si Tang Wulan. Alam mo, tumingin si Yuanan sa kanya nang may pagdududa. Well, listen to him. Magkaklase kayo di ba? Tanong ni Tang Wulan. Tumango si Yuanan, masyadong tamad na alalahanin siya. Sinabi ni Tang Wulan, nasaan siya sa dormitoryo. Ngayon din. Sabi ni Yuanan. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, kung gayon ay tatanggapin ko ang ating mga bagong dagdag na work student. Pagkatapos noon ay naglakad na siya patungo sa dormitoryo ni Yuanan. Nang makita ang kanyang pag-alis, sumimangot si Yuanan. Hindi niya alam kung bakit, palagi niyang nararamdaman na parang may masamang lasa si Tang Wulan. Gayunpaman, ang kanyang masamang intensyon ay nakatuon kay na Le Zhenghao, na tila hindi masama. Bang-bang! Kumatok si Tang Wulan sa pinto. WHO. Binuksan ni Le Zhenghao ang pinto, at hindi niya maiwasang magulat nang makitang si Tang Wulan iyon. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, nabalitaan ko na lumipat ka dito. Binabati kita sa paglipat. Pumasok ka. Galit na sabi ni Le Zhenghao. Umikot na siya sa dormitoryo ng work-study, at nanlumo ang kanyang puso sa kanyang desisyon. Masama talaga ang mga kondisyon dito, at para sa layaw sa kanya, mahirap talagang tanggapin. Pero likas na mayabang siya. Dahil nandito siya, hindi naman siya masyadong nakakakilabot di ba? Kaya si Yuanan ay mabubuhay, bakit hindi siya mabubuhay? Isang kwarto lang ang dormitoryo na malinaw sa isang sulyap. Ang silid ay nilinis ng napakalinis. Siyempre, ito dapat ginawa ni Yuanan. Lumapit si Le Zhenghao sa kama at umupo, walang maglilibang sa iyo, maupo ka lang. Sabi ko, masyadong mahirap ang mga kondisyon para sa iyong working study students. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, hindi kami. Miyembro ka na ngayon ng mga working students. Walang paraan. Sobrang hirap na kami. Siya nga pala, pumunta ako sa iyo, at may gusto akong itanong sa iyo. Hindi interesado. Sinabi ni Le Zhenghao, ano ang problema? Iniunat ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay, kumislap ang kanyang mga kamay, at 2 piraso ng metal ang lumitaw sa kanyang mga palad. Sa sandaling lumitaw sila, ang buong silid ay nakaramdam ng isang uri ng pagkalito ng liwanag, at ang komplikadong mga ilaw ng bituin ay nagrefract sa hangin, na naglalabas ng isang malabong halo. Ang mga hiyas ay dumb alloy, at ang mga patong-patong ng liwanag ay lumitaw na patong-patong, na lubhang napakaganda. Nagliwanag ang mga mata ni Le Zhenghao, ito ay Xing Meitai. Siguradong well-informed siya. Paanong hindi ito malalaman ni Xing Meiji? End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.